inaanyayahan po ang lahat na tumayo sa pagbasa ng text na pagbabatayan ng mensahe ngayong umaga. Marami po yung atin pong text, kaya po just put an index sa inyong mga Bible para po masundan natin ang mga ito. So we will be reading, narito po ang salita ng ating Panginoon. Joshua 21:43 to 45 and 45. Thus the Lord gave to Israel all the land that He swore to give to their fathers, and they took possession of it, and they settled there. Verse 45, not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. Judges 21:25. In those days there was no king in Israel. Everyone did what is right in their own eyes. And in 2 Chronicles 36:15 to 20, the Lord, the God of their fathers, sent persistently to them by His messengers, because He had compassion on His people and on His dwelling place. But they kept mocking the messengers of God, despising His words and scoffing at His prophets, until the wrath of the Lord rose against His people, until there was no remedy. Therefore He brought up against them the kings of the Chaldeans, who killed their young men with the sword of the house of their sanctuary, and had no compassion on young man or virgin, old man or aged. He gave them all into His land. Verse 18, and all the vessels of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king and his princess. All this He brought to Babylon. And they burned the house of God, and broke down the wall of Jerusalem, and burned all its palaces with fire, and destroyed all its precious vessels. And verse 20, He took into exile in Babylon those who had escaped from the sword, and they became servants to him, to his sons, until the establishment of the kingdom of Persia. And in Psalm 73, verse 56 to 72, yet they tested and rebelled against the Most High God, and did not keep His testimonies. Verse 57, but turned away and acted treacherously like their fathers. They twisted their deceitful vows, for they provoked Him to anger with their high places. They moved Him to jealousy with their idols. When God heard, He was full of wrath, and He utterly rejected Israel. He forsook His dwelling to Shiloh, and the tent where He dwelt among mankind, and delivered His power to captivity, to His glory to the hand of the foe. He gave His people over the sword, and vented His wrath on His heritage. Fire devoured their young men, and their young women had no marriage song. Their priests fell by the sword, and their widows made no lamentation. Then the Lord awoke as from the sleep, like a strong man shouting because of wine. And He put His adversaries to rout. He put them to everlasting shame. And in verse 67, He rejected the tent of Joseph. He did not choose the tribe of Ephraim, but He chose the tribe of Judah, Mount Zion, which He loves.
He built this sanctuary like the high heavens, like the earth, which He has founded forever. He chose David, His servant, and took him from the steep holds. From following the nursing ewes, He brought him to shepherd Jacob, His people, Israel, His inheritance. With upright heart, He shepherded them and guided them with His skillful hands. And lastly, in Isaiah 6:4 and 7-8, and the foundation of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. He touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Tayo pong muli ay magpapatuloy doon sa atin pong sermon delivery na ang atin pong sermon ngayon ay na-preach ni Pastor Nolly Malabuyo noong August 6, 2023. Doon po sa kanila pong iglesia doon sa Big Springs, California. Akin pong babanggitin mamaya ang title nito. So, mga kapatid, mayroong isang quote, ang isang kilalang mangangaral at theologians ng ating panahon na nagsasabi sa wikang Ingles na a future salvation of a generation of Jews, o yung mga Hudyo daw po, that will fulfill all divine promises given to them by God. At binigyan din pa niya ito sa kanyang lecture na may mapangahas na pamagat. Ang title po ng kanyang lecture is Why Every Self-Respecting Calvinist is a Premillennialist. So, kayo na po ang mag-search kung sino po yung mga ngaral na ito. Bakit natin nasabing mapangahas ang lecture na ito, ang title na ito? Dahil itinuturo nito na ang Israel ay siya pa din at mananatili pa din God's chosen people ngayon. At maging maaring si John Calvin, kung siya ay nabubuhay, ay magre-react sa kanyang maririnig doon sa lecture na ito na aking nabanggit. The Bible is clear that God's chosen people and nation has always been His elect from Genesis to Revelation. From all nations, peoples, languages, Jews and Gentiles alike. Yun po ang God's chosen people. The Apostle Paul writes that our Lord Jesus Christ has broken down all walls of hostility between Jews and Gentiles. And now, there is of one people of God, according to Ephesians 2:14-17. At doon naman po sa Galatians 3:29, ang sabi po, all true Christians are the true children of Abraham and heirs of all promises God gave him. Maging ang ating text na ating binasa kanina sa Joshua chapter 21, mababasa natin na natupad na ang lahat ng pangako ng Diyos sa mga Israelita. It says there in verse 45 that no, not one word of all the good promises that the Lord has made to the house of Israel had failed. All came to pass. At sa katunayan, sa loob ng 40 taon sa wilderness, mula sa Egypt hanggang sa Kanaan o sa Canaan,
ang mga Israelita ay hindi naging tapat. Sila ay naging masuwayin at walang contentment. Sa kabila nito, hinayaan pa din ng Diyos ng ikalawang henerasyon ng mga Israelita ay magmana finally ng lupang pangako. They conquered it and settled in it. But the cycle of unbelief, judgment, and restoration continued from 9 centuries, from the time of the conquest to their destruction by the Babylons. God was extremely patient with them for many, many generations. But Israel, as God's holy nation, was merely a foretaste of the true church. God's holy nation throughout biblical history. And the ultimate promised land, mga kapatid, for God's people is not earthly, but heavenly. Kaya mga kapatid, sa ika-6 na part ng ating pong series, ng ating sermon ngayon, ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral patungkol sa iglesia ng ating Diyos. At mayroon po tayong pamagat na God's holy nation in the promised land. At dito po ay mayroon tayong 3 sermon points. Una, the holy nation received all of God's promises. Ikalawa, yet they tested and rebelled against God. And lastly, still, God has prepared yet a final promised land. Bago po natin i-meditate ang 3 sermon points na ito, tayo pong muna ay sumandaling yumako. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, open the mouth of thy servant and fill it with thy wisdom and knowledge, that I may boldly proclaim thy word in all its purity. Prepare our hearts to receive it and understand it and preserve it. Inscribe thy law as thou hast promised upon the tablets of our hearts, and give us the desire and the strength to walk in the ways of thy precepts, O Lord, to the praise of thy name and to the edification of the church. All this, gracious Father, we implore in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Unang points, mga kapatid, the holy nation received all of God's promises. Kung akin po itong tatagalogin, ang banal na bayan na tumanggap or nakatanggap ng lahat ng pangako ng Diyos. When we studied God's covenant with Abraham, we learned of God's covenant promises to our forefathers. Makikita natin ito doon sa Genesis 12, 1-7. God made 3 promises. The Lord will make Abraham's descendants a great nation, coming all peoples, tribes, languages on earth. So his name will be forever known. And the second promise is that God will cause Abraham to be a blessing to all families and nations of the earth. And third promise, God will give Canaan the land on which Abraham dwelt to his descendants. Nung unang tinawag ng Diyos si Abraham, kasama niya ang kanyang ang kanyang sambahayan sa lugar ng Haran o ng Haran, na ngayon ay nasa timog silangang ng bansang Turkey. Ang kanyang sambahayan ay binubuo ng maraming mga lalaki at ng kani-kanilang mga pamilya. Subalit kung ang mismong pamilya ni Abraham ang tatanungin, ay sadyang maliit lamang ito. Siya at ang kanyang asawang si Sarah
at ang pamangkin na si Lot, ang kanyang ama, bagamat may anak si Abraham kay Hagar, ang covenant son na ibinigay ng Diyos sa kanya ay si Isaac lamang. Kaya siya ay mayroong 2 anak, apo na sila Jacob at Esau, Jacob and Esau, at ang 12 apo sa tuhod na kinilala bilang 12 tribes of Israel. So doon nagsimula ang kanyang angkan. Puntahan naman po natin si Jacob na kanyang apo kay Isaac. Noong si Jacob at ang buong sambahayan ay nanirahan sa Egypt sa panahon ng taggutom, as we remember that, ang kanyang sambahayan ay mayroong 70 members. Matapos ang 430 taon sa Ehipto, ang kanyang descendants ay lumago ng 600,000. Ang unang pangako ng Diyos kay Abraham na dumami ang kanyang lahi na sing dami ng bituin sa langit at buhangin sa tabing dagat ay pawang natupad. At noong ang mga Israelita ay nakatakas mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sila ay nagsama-sama sa harapan ng Diyos sa Mount Sinai at doon ipinahayag ng Diyos ang pagpapasinaya ng Israel bilang kanyang banal na bayan. Exodus 19:6 says, "Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possessions among all peoples. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation." Subalit, in a repeating cycle of disobedience, punishment, and restoration, the Israelites wandered in the wilderness for 40 years before reaching the gates of the Promised Land at the river Jordan. Before they crossed the river, the Lord renewed His covenant with them, promising them that He would give the land to them. Sabi nga ay a land of flowing with milk and honey. As the Lord, the God of your forefathers, has promised you. That was written in Deuteronomy 27:3. Tunay po na ang Diyos ay tapat at totoo sa kanyang ipinangako kay Abraham. Therefore, after the Israelites entered Canaan, God gave them victory after victory over all the nations in the land. They met defeat only when they disobeyed God's commandments. The whole book of Joshua na ating pong nabasa pahapyaw kanina is an account of the conquest, divisions, and settlements of the land God gave to them. Andoon po yung pananakop, yung paghahati-hati at ang pagsasaayos ng bayan na ito na ibinigay ng ating Panginoon. Each of the 12 tribes were allotted their inheritance according to God's instructions. Then, in our reading in Joshua 21, there is a summary of the Lord's faithfulness to His promises. Sabi po noong verse 43 and 45 na ating binasa kanina, aking pong uulitin, "Thus the Lord gave to Israel all the land that He swore to give to their fathers. And they took possession of it, and they settled there. And the Lord gave them rest on every side, just as He has sworn to their fathers." Not one of all the good promises of the Lord had made to the house of Israel had failed. Lahat pong yon ay natupad.
Hindi kailanman nakalimot ang Diyos ni isang titik o ni isang salita man sa kanyang mga pangako sa kanyang bayan. Mula sa mabubuting pangako na kanyang ginawa kay Abraham, maging kay Moses at maging kay Joshua at sa lahat ng mga Israelita, na natili po siyang tapat. Sa ikalawa pong bahagi ng sermon, isa sa ating text ay makikita natin yung Psalms 78. Ito po ay dito natin nakikita yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa mga taga-Israel habang sila ay nasa wilderness at maging doon sa lupang pangako. They tested, but they rebelled against God. We remember that the Lord God performed wonders for them when they were still slaves in Egypt. When they were wandering in barren desert for 40 years, God provided food, drinks for them, shielding them from the heat of the day by the pillar of cloud, and guiding their way through the darkness of night by the pillar of fire. But they still sinned and rebelled against God. They easily forgot how God was loving, how God was merciful and patient with them over and over again. Napaka-stubborn po ng Israelites kung atin pong sasabihin. They settled in the promised land. They circled, or there's again, the cycle of rebellion, punishment, and restoration ay hindi po natapos. Paulit-ulit na ganun po ang nangyayari. They rebelled, they are been punished, and they are being restored. Their depravity came to an ultimate wickedness when men of the tribe of Benjamin violated the Levite's concubine, cut her into pieces, and sent pieces to all Israel. So all other tribe of Israel destroyed the tribe of Benjamin sa pamamagitan ng isang civil war. Therefore, at the end of the book of Judges, makita po natin the conclusion in verse 25 sa Judges 21. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in their own sight or in their own eyes. Ang ating pong Bible ay mayroong mga books of Judges na atin pong makikita. Matapos po ang mga hukom, hindi natapos ang ating Panginoon doon. He appoints judges. After niyang i-appoint ang mga judges, ay nag-appoint naman siya ng mga hari upang mamahala sa mga tao. Subalit, kaparehong kasalanan din ang sumira sa Israel sa pamahala ng mga haring ito. Sa katunayan, mismo ang mga hari ang gumawa ng laban sa Diyos, leading the people into depravity. Sa panahon ni Propeta Amos, mababasa natin ang dami ng account ng kasamaang nagaganap. Israel had peace and prosperity nung panahon na yon, with an extremely wealthy class. But the rich and powerful abused and oppressed the poor. Makikita po natin ito sa Amos chapter 2 verse 7. The people committed sexual immorality, including incest. The culture was about corruption, greed, and consumption. At nakalulungkot maging ang panahon po ng Sabat
ay ipinagpapalit sa panahon ng pangangalakal. Ito po ay makita natin sa Amos chapter 8 verse 5. The place of worship became places of idolatry. They even offered their children as burnt offerings to pagan gods. Ang kanilang shepherds din, o yung mga priests and kings, sila ay nagpapataba lamang ng kanilang mga katawan habang ang mga flocks ng panahon na yon ay nagugutom at nagkakawala. Kung mababasa po natin ang Ezekiel 34 verse 1 to 10, makita natin ang kasamaan ng mga priests and kings. They ruled the sheep with harshness and violence. Mga kapatid, all of these religious and social sins are familiar with us even until this very moment, mga kapatid. Akin pong babasahin lamang yung ilan sa mga datos sa bansang Amerika. Sabi nga po, according to the Forbes magazine, there are over 700 billionaires in the U.S. alone. But there are about 12% of Americans living in poverty, which means 38 million people do not have enough food at their tables. Maging sa ating bayan ay halos ganun din. With an extremely wealthy class na ang mga tao ay nagre-rely o sumasamba doon sa mga panoorin, sa mga sports celebrities, doon sa mga business people and politicians. The prophets of the Lord warned that the Israelites throughout the tenure in the Promised Land, that judgment is coming to them unless they repent of their sins and turn their back. But the warnings fell on dead ears or deaf ears. Hindi po nila sinunod ang warning na ito ng ating Panginoon. Kaya po sa kahuli-hulihan, dumating ang paghatol ng Diyos ng sakupin ng Assyria at Babylonia ang bayan ng Israel. At winasak ito at ang mga templo at ginawang mga alipin at itinaboy ang mga mamamayan nito. As our nation continue to wallow in sin, ang tanong po ay, mauubos kaya ang pasensya ng ating Panginoon? Sa panahon ng mga Israelites, ating nakita at even in our era sa mga panahon na ito, ang mga katanungan itong atin pong sasagutin sa ating pagtunghay dito po sa last sermon points na may pinangmagatan, still God has prepared yet a final promised land. Ang Diyos pa din ang naghanda ng tunay at ganap na lupang pangako. Kung atin pong i-analyze, dalawa sa mga pangako ng Diyos kay Abraham ay natupad na. Anong-ano po ito? Nagagawin, na dumami ang kanyang lahi mula kay Jacob. Ibinigay din ng Diyos sa mga Israelita ang lupain sa Canaan, ang lupang pangako, yung land of milk and honey. Papaano naman po ang ikatlong pangako? Nagagawin si Abraham bilang pagpapala sa lahat ng bayan sa mundo. Basahin po natin ang Genesis 12, verse 2 to 3. Akin pong babasahin ito sa wikang Tagalog according to doon sa salin ng ang Biblia 2001. Ang sabi po dito, gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo
at susumpain ko ang mga magsusumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. This promise was not fulfilled until the fullness of time when the Son of God came into the world clothed in human nature. Sabi po ni Apostle Paul sa Galatians 3:16, now the promises were made to Abraham and to his offsprings. Sino po ito? Who is this? Ito po ay si Kristo. Only through Christ will God fulfill His promises to Abraham of a multitude of descendants into all nations. Those who are saved by faith alone and in Christ alone will come from all nations, peoples, and languages, at hindi lamang po doon sa bansang Israel. Only then will God's promise to Abraham that he would be a blessing to all the nations of the world be fulfilled. Therefore, in Galatians 3:29, Paul declares, and if you are in Christ, then you are Abraham's offsprings, heirs of the promises, according to the promise. All of us who are united to Christ in His death to sin and resurrection to eternal life, Jews and Gentiles alike, we will receive our eternal inheritance. Kaya po, mga kapatid, this eternal inheritance is what the promised land looks forward to. Canaan, o yung Kanaan, was merely a foretaste, and the shadow of the heavenly land awaits all for His people. Ang tunay na iglesia, ang tunay na Israel ng Diyos, ayon sa Galatians 6:16. Paul says in Ephesians 1:11, in Him, o yung na kay Kristo, we have obtained an inheritance. Ang mana na ito ay ang new heaven at ang new earth na inihanda ni Kristo para sa kanyang kaharian matapos siyang umakyat sa langit. At ito po ay pinatotohanan ng Revelation 21, 1-4, and in John 4:2. On the judgment day, our Lord will be seated on His throne and gather all people before Him, the sheep and the goats. Then He will say to the sheep, o doon sa kanyang mga hinirang, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. That was in Matthew 25:34. Kaya po mga kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, tayo po, the church of all true believers in Christ, are God's holy nation and treasured possessions among all peoples of the earth. You have been chosen to inherit His kingdom before the foundation of the world. Even in this sinful vale of tears, full of afflictions, sufferings, and persecutions, we have the Holy Spirit to help us, to comfort us. This is our own pilgrimage, even in this age when we only see yung glimpse o yung pangitain ng ating kingdom from afar. Gaya din ni Abraham, na he only saw the glimpse of true promised land while he already dwelt in Canaan. Hindi naman po nakita ni Abraham
ang tunay na promised land. At gaya natin, ito'y ating makikita pagdating ng panahon ng kanyang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. So brothers and sisters, let us fully hope and trust in God that He will soon reveal His glory. Eternal kingdom that awaits us when Christ, our blessed hope, our Savior, appears to us the second time sa kanyang muling pagbabalik. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Dakila naming Diyos, salamat sa katotohanang nahayag minsan pa sa aming kalagitnaan. Kami ay inyong samahan upang ang inyong mga salita na amin pong narinig ngayon ay hindi mawala ng kabuluhan. Kung hindi ito ay maging kasangkapan mo sa paglago namin sa iyong biyaya, sa pananampalataya at kabanalan. Sa ngalan ng iyong bugtong na anak, na aming Panginoong Hesus. Amen.